Mahigit na 200 volcanoes ang nandirito sa may porsyong ito lamang ng Laguna. Ito ang tinatawag na Laguna Volcanic Field na mas kilala sa tawag na San Pablo Volcanic Field. Isa itong aktibong field na nasa pagitan ng Laguna de Bay, Mount Banahaw Volcano Complex at Mount Malipuño Range. Tara, ipapakita ko sa inyo sa video ito ang Laguna Volcanic Field. Bago ang lahat, huwag mo muna kalimutan mag-like at sundan ako sa channel ni Ere. Honestly, from Santo Tomas dito sa lugar ko, ilang kilometro lamang ang layo ni ring Laguna Volcanic Field. Kung di pa nagkaroon ng Google Map ay hindi ko talaga malalaman na meron palang ganitong volcanic field dito sa Pinas. At ang matindi, naikupuro ilang kilometro lamang ang layo ni rin sa akin. Kainama na, Para sa iyong kaalaman, nakailang pabalik-balik nga pala ako dito para mag-shoot. Pag sa dami 200 plus baga naman ere. Buti na lang ho ay malapit ere sa lugar ko. At isa pa pala, hindi nga pala natin nakunan lahat ng video. Yun na lang talagang hitsurang volcano at mga crater lake para hindi na ho natin pagtatalunan. Unahin muna natin tunguhin ang mga craters dito sa may bandang Barangay Perez. Siyempre dito sa may bayan ng Kalawan. Sa may bahaging ito ng Perez, Kalawan, makikita natin ang mga craters dito na halos ay tabi-tabi. Di nga lang siya madaling puntahan dahil dito kadadaan sa release ng tren. Buti na nga lang naka Honda CRF 150 tayo. Iniwan ko nga pala ang motor ko sa may parting ere. Aba mahirap na. Baka makasalubong ko tren. Naikupuro ay tsa, November 1 ang birthday ko. Sa Google Earth, kung susundan mo ang release na ito ay may makikita kang bridge na tatawid ng ilog. Ito ang Ayungin Palikpik Bridge. Hindi ito ginawa pang tao, kundi pang tren lamang. At nang ito'y aking marating, halos malula ako, hindi lamang sa pinagmamalaki niyang magandang tanawin, kundi pati na rin sa nakakalula at nakakatakot na pakiramdam kung susubukan mong tawirin. Bukod sa napakataas nito ay kitang-kita mo talaga yung ilalim nito. Pinakala kong walang taong tumatawid din dahil sa tunay ka namang nakakatakot pero nasaksihan kong sisiw lamang sa mga taga dito. Pero ako mismo nakasaksihan nasisiw lamang sa mga taga din at sanay na yung mga taong dumadaan dito. Syempre, hindi ako papayag na hindi ko rin ito matawid. At yun na nga, yes! Na-overcome ko din ang aking fear. Natawid natin. Yes! Game! Excited na ako ipakita sa inyo ang mga craters sa may bahaging ere ng Barangay Perez dito sa Kalawan, Laguna. As you can see, tabi-tabi sila din sa Batangas kung tawagin ay dais-dais. Ang volcanic field na ito ay binubuo ng mahigit na 200 na dormant monogenetic Mars crater lakes, scoria cones, and stratovolcanoes. At ang pinakamataas sa mga ito ay ang Mount Makiling, of course. Next is Mount Bulalo na isang inactive stratovolcano na matatagpuan sa Bay, Laguna. Nakilala ang bundok na ito sa pinagmamalaki niyang scenic views at popular din sa mga bikers dahil sa nakakahamon niyang uphill trails na walang bawi, ika nga nila. May taas lamang ito na 524 meters. Ito rin ay isang geothermal field. As you can see sa ating drone shot, makikita ang bahagi ng planta ng Macban Geothermal Power Plant na nag-ooperate na mula pa noong 1979. Sa pinakatuktok nito ay mayroong shrine o grotto na kung saan pwede kang mag-rest, relax, i-observe yung scenery at yung ginagawa ng marami ang manalangin sa may bahagi ito. One good thing dito sa Mount Bulalo, yung kalsada nila dito halos hanggang taas. As you can see sa gawing kanan ko, makikita niyo yung mga tubo ng geothermal dito, diretso hanggang doon sa baba. At sa bandang kaliwa ko, makikita niyo rito yung mga bato na may mga lumalabas na usok. Kung nakikita nyo sa camera, may lumalabas na mga pakunti-kunting manipis na usok. So may mga times sa pagpupunta tayo dito, medyo makapal yung usok, puting-puti, kitang-kita mo siya. Ito, papasin nyo, kung nandito kayo, mainit. Amoy asupre yung lumalabas. Tapos sa bandang taas, ang daming ganyan, ang daming ganito. Ayan o. Tapos doon. Sa bandang taas. Tapos may umusok doon yun.
Ano? Tapos yan pa. Musok din yan. Ay, kahit pa kita niya. Ay, kita niya. Nakasakosok. Bako! Punta naman tayo sa Mount Ubabis at sa mga kalapit ito. Unahin muna natin itong katabi niyang maliit na bundok na hindi pa natin matukoy ang pangalan. Pinagtanong-tanong ko na rin sa mga nakatira malapit dito, subalit hindi rin nila talaga alam kung ano ang tawag dito. Na-curious ako sa crater nito dahil napakagandang pagmasdan nung ito'y aking paliparan ng drone mula sa ibaba. Walang kabog-abog, binalikan ko ito at nagpasama sa isang lokal na nag-aalaga ng mga sagingan dito. Kahit na ito'y may kaliitan, hindi rin naging madali ang pag-akyat dito dahil bukod sa matarik na ay maputik pa ang daan nung ako'y umakyat dito dahil kakatapos lang ng pag-ulan. Yung daan na nakikita nyo, hindi lang to daan ng tao, daan to na kabayo kasi as you can see, pati yung kabilang bundok, ito ay nababalot ng puro sagingan. So ang paraan ng pagputi rito, isinasakay daw, sabi ni Sir Arce, sa kabayo pababa. Pero nga naman, kung sasakay mo, papasanin mo, mahuhutas ka rito. Mahuhutas ka rito. So, malapit na tayo sa pinakatuktok. Ilang ayuda na lang. Nandun na tayo. Yes! At nang marating ko ang gitnang bahagi ng crater, napansin ko ang tataba at ang lulusog ng mga pananim dito, lalo na ang kamuting bagay na ito. Halatang halata ang masustansya nitong lupa. May mga nakausap tayong lokal dito na ngayon lamang nila nakita ng buo ang pinakaibabaw ng bundok na ito na walang pangalan dahil ipinakita ko sa kanila ang drone footage natin. Salamat na lang talaga sa teknolohiya dahil sa kanila mas malayo na at advanced na ang narating ng ating imahinasyon. Kung nakikita nyo, andito ako sa mismong pinakamataas sa bahagi ng labi ng crater. Yan, sagingan. Ang tataba ng saging dyan. Yan. Tapos yung kabilang bundok na yan, kita nyo ibabaw, meron na rin siyang anyong crater sa taas. So, kasama din siya sa mga inactive volcano. Yan, kitang-kita naman eh. Andito pa rin ako sa crater mismo ng inactive na volcano ito, na bundok nito, na hindi ko alam kung anong pangalan. At yung nasa likuran natin, as you can see, yan ang Mount Ubabis o tinatawag na Imok. Yan, may pangalan siya. Ano, hanapin na natin. Tara, pakita ko sa inyo, paliparan natin ang drone. Ito ang Mount Ubabis na mas kilalang Imok Hill. Isa itong inactive volcano na bahagi pa rin ng Laguna Volcanic Field. Sa bandang itaas ito ay may muho na siyang patandaan ng dalawang bayang nakakasakop dito, ang bayan ng Kalawan at ang San Pablo City. Kung aakyatin mo ito ay wala pang isang oras ay nasa tuktok ka na. At dito ay makikita mo ang dalawang cell sites tower, ang Telephas at ang Globe. Sa may likurang bahagi ay makikita ang pinaka-crater nito na walang duda na ito ay isang bulkan. Matatagpuan ito along San Pablo, Kalawan Road. Sa bandang likurang bahagi nito mula sa kitaasan ng mga katabi niyang kabundukan, makikita ang isang crater na talaga namang lutang na lutang ang kulay. Ay gandang pagmasdan, subalit may kaakibat ng pangamba dahil ito'y isa pa ring uri ng bulkan. Sa bandang ibaba lang nito sa tabing kalsada mismo ay napansin ko nung ito'y aking paliparan ng drone ang isa pang anyong crater. Hindi ako sigurado pero base sa aking drone footage mukha siyang isang malaking crater na nababalot na makapal na kagubatan. Yung mga ganitong senaryo ang sarap talaga sa mata. Salamat sa DENR at sa Bayan ng Kalawan sa pagprotekta dito. Mula dito sa di kalayuan ay natanong ko naman itong isa, dalawa o higit pa ng mga crater na walang puno sa gitna. Yung mga gusali, kabahayan at mga struktura na natatanaw ninyo, yan na mismo ang Bayan ng Kalawan dito sa Laguna. Aatras lang ho tayo ng konti, dito lang sa may bandang San Marcos ng San Pablo City ay merong dalawang crater na halos ay magkatabi. Both of them ay binabaan ko ang crater mismo. Hindi ko na nga lang sinama dito sa video pero both of them ay may tubig at base sa mga lokal dito, pag tagulan daw mas marami ang tubig ng mga ito. Next, dito sa may bandang malapit sa bae, pumukaw ng kuryosidad ko ang imaheng ito sa Google Earth. Para siyang isang malaking crater na hindi buo na nasa mismong kabahayan, kaya pumatagal agad ako paroon. At ito naman siya sa actual footage na kuha ng aking drone.
Tinungo ko na rin ang mga lakes na nasa San Pablo City, especially the Seven Lakes. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo dahil familiar naman ang marami dito. Ito na lang Lake Mohicap at isa pang lake na katabi niya na halos ay malapit na malapit dito sa Calauan, Laguna. At ang huling ipapakita ko sa inyo ay ang pinakamalaki sa kanila, pinakapopular, walang iba kundi ang Mount Makiling. Isa itong inactive stratovolcano na matatagpuan sa probinsya ng Laguna at Batangas. May taas ito na 1,090 meters above sea level, the highest feature of the Laguna Volcanic Field. Wala itong naging record ng pagputok, subalit ang katangian ng pagiging bulkan ay presente sa pamamagitan ng mga geothermal plant, mud spring, at di mabilang na mga hot spring na nakapalibot dito. Thank you for watching. See you on my next video.